Welcome to another conversation off the clock. Hi, I'm Carmina Constantino Torres and this is Casey After Hours. Nung binigay sa akin ng Panginoon, ng mahal na Sareno talaga to, hindi ako makapaniwala na aabot ako kung nasan man ako ngayon. Saka wala kasi sa akin mawawala eh. Malay mo maging Piolo Pascual ka. Wow. Imbis na tanungin ako na para i-congratulate ako, hindi. Ang tanong agad sa akin, Coco, ano masasabi mo? Nabuntis mo daw si Catherine Luna. And then di ko inaasahan, nahawakan ko siya. Ang kwento ng probinsyano, hindi talaga yun ang show na gagawin ko. Magsalita ka, ipaglaban mo, pero maraming masasaktan at magagalit. Parang feeling ko, honestly, nababastusan ako. Makita mo, linihis niya. Oh, binabalik ko eh. Binabalik. Nakatingin sa akin si Julia, parang sabi niya, ulit. His story began the way any other story would, with a goal like any other goal, to get out of poverty, to have a better life. Entering show business was a means to change how his story ends. Kaya ang pag-aartista, hindi naman talaga pinasok para sumikat, kundi para makapag-abroad, para gumanda ang buhay. Pero tila hinabol siya ng tadhana, because just when he was ready to bury himself in odd jobs, his first international award as an indie actor came, and then recognition after recognition. Fame finally caught up with Coco Martin. Now, what he did with that fame is something else. He's now a fixture in every Filipino home, headlining what is arguably the biggest show on air. And as his journey continues, he remains to be that same dreamer who once thought that showbiz was just a way out, only to find out that it was, in fact, his only way home. Joining us today, Coco Martin. Coco Martin in the podcast. Good morning. What a beautiful Saturday morning. Anong ginagawa mo tuwing Sabado? Kasi we're very thankful that you're here. Actually, work pa rin. Pero ang binibigay kong time para sa sarili ko and for my family, Sunday talaga. Kaso lang, ini-request talaga ni Ate Belet na pumunta ako dito. Itong bilet na to, mamaya papakita ko yan. Ako naman kasi nanginayang ako sa opportunity na talagang, kasi ito rin yung way ko eh, na para makatulong, di ba? Para makapagbigayan ng opinion, ng ano. Kasi sa trabaho namin talaga, sobrang busy eh. Hindi. Sa trabaho nyo, sobrang busy. Pero ikaw as Coco Martin, arguably the biggest star in the Philippines today, mas busy ka than others. Pero, and ito pa yung isa, hindi mo to ginagawa parate. I mean, yung mga ganito. So bakit, ano naman ang naisip mo? At napapayag ka kasi na magkausap tayo ngayon. Ang Batang Quiapo kasi magti 3 years na. Kumbaga, ang ano kasi namin is magbalik tanaw, makapagpasalamat sa mga tao. Kasi like kunyari ngayon, nagpunta talaga ako sa may tatawag kasi kami sa Batang Quiapo yung Katok Bahay. Talagang pinuntahan ko yung unang-unang lugar kung saan ako nag-taping, nag-shooting. Binalikan ko yun, tapos yun, kinamusta ko yung mga tao. Pumunta ako sa bahay, tapos chinek ko kung pinanonood nila sa ganung oras, which is Batang Quiapo. Tapos nabigay kami ng mga lahat ng mga ini-endorse ko ng mga products. Wow. Binigay ko. Kasi parang bilang pagpapasalamat sa pagtulong nila. Kasi like ko naman sinasabi na parang, kung wala yung mga tao, wala kami, wala ako. Kaya yun, nag-share din ako. Kasi like kong tinitake na parang gusto kong makapagbigay ng opportunity sa mga nagsisimula. Kung alam mo, parang magiging daan ka. Kaya kung mapapansin mo, di ba sabi ko sa mga show ko, either veteran actors o yung mga nagsisimula, lagi kong kinukuha. Kasi lagi ko nakikita yung sarili ko sa kanila eh. Na yung nagbibigay na, biruin mo yung mga tao nung nagsisimula ako na nagbigay sa akin ng tulong at sumuporta, na minsan di ka makapaniwala na paano mo siya nakasama, paano ka binigyan ng oras, ng attention. Pinaglaanan ka ng panahon. Kaya lahat ng mga kasama ko, kadalasan sa mga show ko, pag nakikita niyo sila, ba't ang tagal na nila dyan? Ba't sila yung kasama? Ba't lagi sila yung kasama? Kasi ito yung mga tao na unang-unang mga tumulong sa akin nung nagsisimula ako. At sila yung nagbigay sa akin ng daan kung nasan ako ngayon. As you give thanks to all those who supported you, naiisip mo ba yung panahon na yon na nandun ka sa Quiapo, nagdadasal at sinabi mo sa Diyos, kahit hindi na ako matulog? Yun ba yung naiisip mo? Yun ba yung, is this your way as well of honoring that prayer? Kasi dinasal mo yun eh. At binigay naman sa'yo. So ito ba ang paraan mo
para sabihin sa Diyos na, salamat din? Alam mo kasi, natatakot kasi akong humindi. Alam mo kung bakit? Kasi sabi nga nila, di ba, na maging careful ka sa hihilingin mo. Nung binigay sa akin ng Panginoon, ng Mahal Nazareno talaga to, hindi ako makapaniwala na aabot ako kung nasan man ako ngayon. Pero ang binalik ko doon at tinapat ko talaga doon, wala akong hinindian. Kasi yung kinukwento nga, sinasabi niyo po nga kanina na parang yung dinarasal ko lang talaga noon, basta Panginoon, bigyan niyo lang ako ng trabaho kahit ano, kahit hindi ako matulog. Ganon ka-specific yung ano ko. Kasi nga, salat ako sa oportunidad noon. Kasi yung trabaho ko noon, sabi ko nga, nung nagsisimula ako mag-artista, meron ngayon 6 na buwan wala. Meron ngayon 1 taon wala. Yeah. Tatrabaho ako sa restaurant, tapos may-endo, trabaho ako sa hotel, endo. Para bang walang opportunity. Kaya dati pinangarap ko talaga na habi ko, ang magiging way ko para matulungan ko ang pamilya ko is makapagtrabaho abroad. Which is, ang lahat naman ng mga Pilipino, di ba, mindset natin, yun ang solusyon, makapagtrabaho abroad. Kasi ang pangarap ko lang noon, seaman. Gusto ko maging seaman. Hindi naman ako natuloy dahil nag-HRM ako. And then, nung na ako sa showbiz, at nakapagkaroon na ako ng pagkakataon, kaya nung nag-indie films ako nga na unang-una yung masahista, every country na pinupuntahan namin, lagi ako nagpapaalam sa producer ko, sa director ko na magpapaiwan na ako. At nakaplano yun. As in, magtatago ka? Oo, TNT. Kasi yun ang mindset di ba? TNT. Tapos natatawa sila sa akin talaga. Galito ko ka, Jolix, nun. Every time na mag-abroad ako, dahil wala pa akong gano'ng knowledge, anong pakiramdam pag nag-abroad, dahil yung mga first time ko yun eh. Naka-formal ako, naka-slacks ako, naka-white long sleeve ako, naka-tie. Siyempre. Parang gano'n kasi ng ano ko eh, na parang pag mag-abroad ka, dapat naka-business attire eh. Pero yung maleta ko nun, nagugulat sila, ang laki-laki. Anong laman? Lahat kasi piling ko bahala na eh. Ang mindset ko noon, hindi na ako uuwi. Takas na. Ang partida noon, hindi man ako marunong mag-English. Wala akong baong English kung saan ako mapupunta, paano ako mag-communicate. Wala rin akong pera. Pero sabi ko nga, yung loob ko, ganun kabuo. Bakit? Kasi naghanap ako ng opportunity, ng oportunidad. Eh di ba sabi ko nga, ang Pilipino ganun naman, laging puhunan lang natin, lakas ng loob eh. Na alam ko, sabi ko sa sarili ko, basta ang alam ko masipag ako. So, hindi kailan pumasok sa isip mo, Coco, na baka pumalpak ako? I might be a failure. Baka pag ginawa ko to, saan ako pupulutin? Walang ganon? Walang ganon eh. Kasi nga pag gutom ka, kapag naghahanap ka ng opportunity, bahala na. Saka wala kasi sa akin mawawala eh. Kasi wala na. Wala pa eh. Oo, wala pa ako eh. Kumbaga parang, ang hinahanap ko, oportunidad eh. Walang madadamage sa akin pag umalis ako. Walang career, walang ano eh. Kaya sabi ko, bahala na tatalon ako kung saan man. Kasi sabi ko nga, hindi ko makalimutan, ng unang-una kong pinuntahan na bansa na lumaban ako ng festival, ng film festival, sa Locarno Film Festival. Tapos, pagdating pa lang namin doon, ang hinahanap ko na mga Pilipino. Kasi doon ako makakapag-communicate eh. Eh sakto, nag-ikot kami doon. Nakakita kami ng Filipino store na mga nagluluto ng pagkain. Kasi festival eh. Siyempre, nung nakaano ako, sabi ko, ito na. Sabi ko, meron ako makakausap. Kwento. Tapos tumitingin ako sa pagluluto nila. Eh dahil marunong ako magluto. Kaya mo. Ang lola ko, mahilig magluto. May knowledge ako. Saka HRM ako. Kwento. Hindi nila alam. PR na ako na parang ipaparamdam na ako sa interest ko dun sa pagluluto. Kasi directly, hindi ko masabi na parang baka pwede naman ako magtrabaho dito. Oo, baka pwede niyo akong kunin. Tapos araw-araw, pumupunta kami doon para kumain. Kasi wala rin kaming ganong pera, walang ganong budget. Doon kami kumakain sa Filipino store na kinakainan namin. Hanggang sa naging ka-close ko na yung mga lola. Eh, maano ako sa lola eh. Dahil nga laking lola ako. Nacha-charm ko na sila. And then after that, hindi na ako sumasama sa mga director ko. Sila umaatin sila ng festival, ako nagpapaiwan. At nakikipagkwentuhan ako doon, tapos naging yung mga apo nila sa kapamangkin nila, naging ka-close ko na. Hanggang tumutulong-tulong na ako magluto doon. Hanggang sinasama na nila ako, pinapasyal na nila ako. Hanggang inopen up ko na sa kanila. Sabi ko sa kanila, actually, alam niyo po, sa totoo lang, hindi ko naman talaga pangarap mag-artista. Ang gusto ko magtrabaho sa abroad, yung magkaroon ng totoong trabaho. Tapos syempre, nung nalaman nila, tapos nalaman nila, HRM ako, may knowledge ako about restaurant o ano, inano nila na, baka pwede ka dito sa kantin namin. Tapos dinala nila ako sa bahay. Pinakita na nila yung bahay nila at pinakita na nila kung saan ako pwede matulog, na kung saan ako pwede tumira. And then after that, nung nag-usap na kami na, sige, pwede ka dito, ganyan. Nagkaroon na ako ng lakas ng loob na parang, uy, pwede na ako magpaiwan kung may titira na ako. Pero teka, Coco, pag nagkukwento ka, parang tingin mo, isang buwan yung dumaan. Pero yung mga festival, di ba, linggo-linggo lang yan? So 1 week lang, in a span of 1 week?
Isang linggo? Kasi di ba ganun, hindi mo kasi aaksayin ng panahon. Hindi mo aaksayin yung pagkakataon. Di ba tayo, pag may gusto tayong mangyari, di-take ko agad yung opportunity. Yeah. Kasi pag na-miss to, wala na. Ang ginawa ko nung nagpaalam na ako sa kanila. Sabi ko, direct, sabi ko baka hindi na ako makasama sa inyo pabalik ng Pilipinas. Nagulat sila lahat, pati producer ko. Sabi niya, bakit? Kasi sabi ko, hindi ko naman talaga gusto mag-artista eh. Kaya ako lang naman ginawa yung pelikula. Sabi ko, dahil sinabi sa akin ni Perdy Lapus na malaking potential nito na ilaban sa abroad. At di naman nagkamali si Kuya Perdy Lapus na nilaban talaga. First, pa lang niya, agad kami, Locarno eh. Ang masama, nanalo kami. Nanalo yung pelikula. Nung nanalo na yung pelikula, nanginayang sila sa akin. Sabi niya, sayang ko, baka mamaya pag uwi mo, kaysa mag-TNT ka dito, baka sumikat ka. Tapos talaga, ito joke. Sabi niya talaga, sabi nila sa akin, malay mo maging Piolo Pascual ka. Wow. Siyempre, di ba yung ganun? Siyempre, ikaw bilang tao, dahil nagiinuman kami that time, hindi kami makapaniwala na nanalo kami, nabola ako. Sabi ko, oo nga, sabi ko, malay mo naman, di ba? Baka rin, baka pag uwi mo dahil nanalo tayo, magkaroon ng karir. Sumama ako pa uwi. Pag uwi ko ng Pilipinas, imbis na yung mga reporter, di syempre kakagulo sa NAIA, ganun-ganun, dahil nanalo kami. Imbis na tanungin ako na para i-congratulate ako, hindi. Ang tanong agad sa akin, Coco, ano masasabi mo? Nabuntis mo daw si Catherine Luna. Nako po, sabi ko, negative agad. Issue, yung After the Locarno, dahil nga feeling ko parang hindi para sa akin yung showbiz dahil hindi naman ako na-recognize. Ibig sabihin, hindi naman pinag-usapan yung pagkapanalo. Ang pinag-usapan sa akin, intriga. Correct. And then after that, bashing. Kumbaga parang negative yung career ko nun eh. Lumaban ulit ako sa ibang mga festival. Paalam. Tapos nasa Toronto ko, nakakilala rin ako ng mag-asawa na may-ari ng restaurant. Ganun din, same process. Gusto na rin nila akong ampunin. Oo. Nagpaalam ulit ako, hindi rin ako pinayagan. Kaya and then after that, may laban ulit kami sa Vancouver. Sabi ko, sasama ako. Kasi ayun lang ako payagan eh. Sabi ko, sama ako Eh di yung visa ko sa Canada, ang ginawa ko, papunta na silang Vancouver, hindi ako sumama. Sabi ko, may racket ako. Sabi ko, sayang naman. Sabi ko, next na lang, lipad natin, next festival na lang ako. Pero yung ginawa ko, yung visa na natatakan sa akin, ginamit ko papuntang Alberta, Canada. Kaya yun, dun sa Alberta, Canada, nag 9 months ako dun. Iba-ibang nag-janitor ako, nag-housekeeping, kung ano-ano. So you were prepared to leave everything behind. Talaga, namumulot ako dun ng mga plastic bottles, sa mga mineral water, soft drinks, gano'n. And okay lang yun sa'yo? Wala, kasi ngayon, yun talaga yung buhay. Oo, yun talaga yung gusto ko. Tapos bilang ang dami kong experience. Pero ito ang tanong ko, habang nag-aartista ka, indie film, ganyan, for every role na ginampanan mo, hindi mo naramdaman or may naramdaman ka ba na, oy, magaling ako dito Hindi. Wala. As in. So, naging masunurin ka lang? Hindi. Saka yung agenda ko nun, gagawin kong stepping stone to para makapag-abroad Yun ako. lang. Wala talaga sa isip ko, sa puso ko, yung pagiging aktor, artist, o magiging artista, wala. Pero nung sinasabi na ng mga tao, Coco, meron Coco, may nakikita kami sa'yo Nung sinasabi na yun sa'yo, hindi mo pa rin nakita? Hindi. Kasi like kunyari, honestly, nung bago ako mag-TNT, nanalo na ako ng Best Actor noon. I know. Nanalo na ako sa Young Critics Circle. Correct. Pero sabi ko nga, hindi ko siya dinibdib. Kasi naalala ko ito, may kwento ko dyan. Nung nanalo ako sa Young Critics Circle, nag-i-stud ako ng aso. Ibig sabihin, pinag-make ko yung aso. Kasi naghanap ako ng kanya-kanyang yung business, yung mapagkakakitaan. Meron ako, may liga ko nun sa Pitbull. Pitbull ang ko nun. Nag-i-stud ako. Tumawag ngayon yung manager ko, si Kuya Iman store ko. Sabi niya, Deng kasi ang palayo ko, Rodel ako Deng, nanalo ka. Ganun Best Actor sa Young Critics Circle. Okay. Okay, man. Sige na, nag-i-stud ako. Ganun. Hindi ko siya pinansin. Pero after that, after ko mag-Canada, nung bumalik na ako dito, pagbalik ko agad dito, nag-apply agad ako ng trabaho sa Thunderbird Casino as a waiter. Natanggap na akong ganun. And then, kinuha ko na Direk Dante. Ito na ngayon, yung sa tirador nga namin. Doon ko nahawakan yung Nazareno. Na hindi ko, hindi ko siya naisip noon. Kasi that time, nung nag-shoot kami ng tirador noon, ang mindset ko, nag-shooting kami. Totoong piyesta ng Quiapo noon. Di nung sinabi nga sa akin ni Direk Dante na, ito ang gagawin mo, makikipagtulakan ka, para mahawakan kami ng Nazareno. Sabi ko, Direk, siyempre, alam ko yun dahil bata pa lang ako. Direk, may namamatay dyan. Sabi ko, may na-stampede dyan. Sabi ko, medyo delikado. Di ba? Pero maraming gumagawa yan. Pero hindi basta-basta yan. Hindi parang yan.
wala akong magagawa dahil artista ka, gawin mo ang pinagagawa sa director. Hinagis ako. Nung paghagis ako, sabi ko nga, lumangoy ako sa kumunoy ng tao. Yeah. Ganon siya kahirap. Saka layo ng pinanggalingan ko. And then, di ko inaasahan, nahawakan ko siya. Ang problema, pag bagsak kong ganon, talaga parang kang nalulunod kasi nga, siksikan eh. Biglang may sumigaw sa akin, taas mo kamay mo. Nung tinaas ko yung kamay ko, daan-daan ako nakalabas. Takbo ko kay Direk Dante after that. Ano, Direk? Kasi nahawakan ko eh. Ano, okay ba? Pag-preview namin, nasapawan ako. Sabi sa akin, isa pa. Isa pa. Kasi hindi nakita yung paghawak ko eh. Sabi ni Direk, abangan natin yung papasok na siya ng simbahan. Hinagis ulit ako. Paghagis kong ganun wala. Nalaglag agad ako dyan. Halos lang paghagis ako, nilaglag agad ako. Tapos after that, di ko na mamalaya, nagdire-diretso na. Kumbaga sa isang buwan, 3 hanggang 4 na pelikula na yung ginagawa ko. As in, dumating na ako sa point na pagkapakap, dumidiretso na ako, hindi na ako nakakauwi. Dumarating na sa point na sabi ko nga, parang MMK eh, yung, diba, nabaliches ako eh, tabo pa yun, sa kabalde eh. Pag malamig, pagka ganun mo yung umiiyak ka, sa pagod, yung parang, kaya mo pa ba? Pero sinabi ko kasi sa sarili ko, di ba hiniling mo to? Hiningi mo to eh, tapos susuko ka, tapos aatrasan mo. Sabi ko, baka mamaya magalit sa akin ng Diyos na parang, yung hinihingi mo nung binigay ko sa'yo. Tapos sumuko ka naman. Pero kailan mo naramdaman? Do you even remember a scene na talagang naramdaman mo na sa sarili mo, I have something na, uya, kaya maarte na ako. Honestly, siguro nung nasa indie kasi kami, yun na nga, nung nagdire-diretso na ako gumagawa ng indie, doon ko na na-value at na-appreciate yung ginagawa ko kasi nung una, syempre, ang inaalam ko magkano ibabayad sa akin. Syempre. Diba? Nung nagdire-diretso na ako gumagawa ng indie at binitawan ko na yung pagdidirect talaga, yung pag-waiter sa casino talagang, kumbaga parang, wala na, hindi na ako makakapasok kasi, kumbaga, nagdire-diretso itong mas pinili ko na to eh. Naranasan ko sa isang pelikula, akong bida sa buo nung India, binigyan ako ng sobre ng director ko. Pauwi na kami. Akala ko cheque. Pagbukas ko ng sobre, 2,000 pesos lang pala yung talent ko. Buong pelikula. Ako bida. Kami dalawa ni Mami Jane, Jacqueline Jose. Tapos, after that, pero hindi ko siya yung masama loob. Walang ganun. Kumbaga, dun ko na naramdaman sa sarili ko na parang na-appreciate ko na yung trabaho ko. Doon ko na naramdaman na mahal ko na yung ginagawa ko. At ang tinitignan ko na hindi ko magkano kikitain ko. Kung hindi, kung ano yung mararating ng pelikula. Na every time na lumalaban ako abroad, kapag nananalo yung pelikula, kapag nananalo ako, yun na yung na-appreciate ko. Pero tingin mo kung sumikat ka kaagad, iba kaya yung pagtingin mo sa career mo? Ako, honestly, hindi. Ito pa rin ako. Kasi alam mo yung kaninang napagkwentuhan natin, dahil lumaki ako sa lola, saka malaking advantage din yung late akong talagang nakilala or sumikat or narating to. Medyo matured na ako. Buo na yung pagkatao. Buo na. Saka kasi dahil sabi ko nga nanggaling ka sa hirap, tapos nandun yung lola ko para gabayan ako. Nakita ko paano rin siya naghirap sa buhay. Yung lahat ng word of wisdom, yun yung nakatatak sa akin. Kailan mo nadama na nakita niya yung tunay mong pagkatao? Because this is my theory ha. Ang magulang kasi, syempre, iba ang tingin nila sa mga anak. Pero yung mga lola, they see you differently without the burden of being the parent. I feel nakikita ka nila talaga kung sino ka. Meron ka bang ganon na kaya naging ganon ka na lang ka-close sa lola mo? Kasi tanggap niya, nakikita ka niya, hindi lang bilang apo, pero bilang tao, bilang si Coco. Kasi sabi ko nga, ang buhay kasi namin madrama, ma-action, talaga. Kasi lola ko, ang kwento niya is, mula sa mga anak niya, sa mga pamangkin niya, lahat yung pinalaki niya. Tapos busy-busy rin siya sa pagtatrabaho. Siyempre, gusto niya may taguyod yung buhay, may mangyari. Kasi laking sampalok sila eh. Hanggang ang nangyari, lumaki nung nagkaroon na siya, nakapagpundar na siya, bumili siya ng bahay sa Novaliches, tapos binigyan niya ng mga bahay, yung mga pamangkin niya, yung mga anak niya. Tapos siguro, hindi niya napagtapos sa pag-aaral. Hindi nakapagtapos sa mga pag-aaral. Siguro ako, sabi ko dahil iniidolo ko ang lola ko,
kung ano yung nakikita ko sa kanya, yun ang gusto kong mangyari sa akin. Siguro nung nakita niya rin na parang sa lahat ng mga pinalaki niya, itong batang to, ang parang pinakamalapit sa akin, o pinaka sumusunod, parang ganun. Kaya nung sabi ko, nung nakakaipon-ipon na ako, nung nakikita ng lola ko na after kong unang-una, kahit na hindi ako matalino, kahit maloko ko, pinilit ko makapagtapos. Kasi sabi ng lola ko, pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, sabi niya, gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Pero pwede mo siyang hindi sundin eh. Pwede. I mean, ikaw din, sabi mo, maloko ka, ganyan. May sarili kang ideya, may sarili kang mundo. You had a choice para hindi sundin yung lola mo. Pero sinunod mo. Kasi yung respeto at pagmamahal. Kasi ibig sabihin nun, ganun ko siya kamahal. Na kahit na alam ko na parang may gusto ko or wala akong ano, ayoko masira yung pangarap niya para sa akin. Kasi nakita ko na hindi nangyari yun sa mga anak niya, sa mga pamangkin niya. Na kahit pa paano, sabi ko, yun lang naman hinihingi niya na makapagtapos ko ng pag-aaral. Saan mo nakuha yung ganyang klaseng, I'm gonna call it discipline, di ba? Kasi hindi ka napariwara, di ba? Alam mo kung kailan ka titigil. Oo, yun lang. Saan mo nakuha yun? Siguro sa lola ko nga, may takot kasi ako sa kanya eh. Kasi like yung college ako, syempre natututo ka ng uminom kahit na high school pa lang eh. Pero pag nakita ko ng bahay namin, nawawala lasing ko. Talagang gagawin ko, pipilitin ko sumuka. Bago ako makarating sa bahay, susuka ako dito para kahit bumaba yung tama ko. And then after that, diretso ako ng CR kasi maliligo ako dahil hindi niya pwede maamoy na ano. Ibig sabi ko nga, importante rin yung meron kang takot. Ay, totoo. Kasi pag masyadong maluwag at wala kang takot dun sa lola mo, sa magulang mo, wala eh. Di ba? Hindi ano. Pero pag may takot ka, kahit pa paano may discipline kang pinanghahawakan sa sarili mo. Eh. Ano yung pinaka mabigat para sa'yo? Yung pagalitan ka ng lola mo or sabihin sa'yo ng lola mo na you let me down, na disappoint mo ako? Eh, syempre yun. Yung paggalit kasi normal yan eh. Kumbaga, wala namang perfectong tao eh. Saka doon ka matututo eh. Pero yung ma-disappoint mo yung tao, sabi ko yun na masakit. Kasi parang ako, di ba, yung trust, sabi ko nga ako ngayon sa trabaho ko, like ko sinasabi, minsan, sabi ko, ayoko masyadong tutukan. Kasi pag lahat, ganyan, hindi matututo eh. Kasi ikaw na rin yung gumawa. Hayaan mo siya, pero ang pinaka-importante para sa akin, like ko sinasabi, resulta. Ang like kong inaano is, hayaan mo yung tao para matuto dumiskarte, matutong madapa. And then after that, sabi niya, pag natuto na yan, dun magiging matibay yan. Pero kailangan, nandun ka pa rin, nakamasid ka pa rin, nakatingin ka pa rin sa kanya, nakaguide ka pa rin, para kung sakali na kailangan ng emergency na tulong, nakasalo ka agad. Kailan mo tinanggap sa sarili mo na, gift ko to Gift ko to. I didn't live through these moments para lang mag-enjoy. Pero may kahihinat na nito. Because that's when everything started to happen. Dati kasi, pag nagtatrabaho ako, ganun. Ang hilig, maano kasi ako eh. Nakita mo ang daldal ko pag naaanak. Os. Maano kasi ako, mapalakwento. Tapos may hilig ako makipagkwentuhan. Nung nagtatrabaho na ako, lalo na nung time na nasa TV na ako, mahilig ako magkwento-kwento na, kunyari writer, kausap ko. Sinishare ko lagi yung experience ko. Like kunyari kung mapapansin nung sa tayong dalawa, ang character ko doon pangalan Ramon. Kasi pangalan ng tatay ko yun. At yung character na Ramon, nakipagkwentuhan ako sa writer, sa creative namin, sa producer namin. Shinare ko lang yung experience ko. Kaya kung mapapansin nyo doon yung sa tayong dalawa na show ko, ang kadikit ko doon, yung lola ko. Pinaghalo ko yung character ng tatay ko, na kasi tatay ko talaga, maloko eh. Kumbaga, the usual, di ba? Laking sampalok. Yung character doon ng tatay ko at yung dynamic namin ng lola ko. Kaya kung mapapansin mo na parang yung mga tao, lalo na yung mga lola, nanay, sobrang sila nakaka-relate. Kasi sabi ko nga, yung totoong buhay namin, at totoong buhay ko, nilagay ko doon. Na yun nga sinasabi ko lagi, every project na ginagawa ko, naglalagay ako dyan ng parte ng buhay ko. But when did you realize that was your gift? Nung sinabi, eto na yun, di ba tayong dalawa, ganyan. Tapos bulong na, kumbaga nagsasuggest na ako sa creative, sa kwento, sa writers, ganyan. Hanggang dumating na yung Ikaw Lamang, show namin nila Julia, nila Jake, nila Kim. Ako na yung nagpipid sa writer na, ito yung nakikita kong Tapos pag may eksena kami, nagagalit sa akin yung director ko kasi, pag sinabi kong ganun, direct hindi mag-work to. Sabi ko, ngayon, hindi pwedeng puro ka hindi mag-work o reklamo or nakikita mo mali. Hindi, dapat may solusyon.
Kasi tatagal pag walang solusyon, magiging diskusyon eh. Oo. Ang nangyayari, nagpi-feedback na ako ng solusyon. Ito yung mangyayari, ito gawin natin, ganun. Hanggang dumarating na yung point na napapansin nila, may punto. Yun sakit na nga. Sakit siya sa ulo, pero may punto. Yun na nga. Parang ganun. Kasi, pwede kang magsalita lang ng magsalita, Oo. hindi ba? Na-realize mo na yon that was your gift. Whisperer ka na di ba? Alam mo na. Pero iba yung kailangan makita rin nila yon sa'yo. Oo, kailangan nakikita nila yung resulta nung sinasabi mo. Kailangan ma-prove mo sa kanila yun. Mo. So, na-prove mo. Na-prove ko. And then yun, start yun sa ikaw lamang. And then nung nag-probinsyano na, ang kwento ng probinsyano, hindi talaga yun ang show na gagawin ko. May gagawin ako isang show na ang peg namin doon is Miracle Cell number 7. Yeah. Ang nangyari, nung pinresent na namin kay Ma'am Charo, lahat buo na, may casting na, may location na, mag-shoot na kami. Sabi ni Ma'am Charo, 1 year hindi nakita si Coco sa TV. Tapos, sa tingin nyo ba, yung mga fans niya gusto siyang makita na ganyan? Siyempre, lahat kami doon na. Siyempre, unang-una, si Ma'am Charo yun. Well-experienced yun. Kumbaga, alam niya lahat. Presidente ng ABS. At nakikinig kami sa kanya. Sobra namin siya nire-respeto. And then after that, nung sabi niya gano'n, bakit hindi kayo gumawa ng kwento tungkol sa pulis? Yun ang sinabi niya gano'n. At that time kasi kaputukan ng Sub 44. Yeah. Yun nangyari sa Sub 44. After that, yung buong creative kami lahat, mga directors, wala, mag-shoot na kami, back to zero. Ano na kayo Go ready na kayo. Tapos sabi kong gano'n, habang down kami, sabi ko, bakit di natin gawin yung movie ni FPJ? Sabi ko, meron siyang pelikula na tungkol sa pulis. Sabi ko na pwedeng, parang maganda siya for the teleserye o series. Then after that, yun na. Sinut na namin yung tapos nung pinanood namin yun, hindi siya chrono. Ibig sabihin, hindi yung, ito yung kwento. Correct. Iba-iba yung editing niya. Flashback, ganyan. Yeah. Nung nanonood kami ganun, after namin panood, sabi, kamusta? Ganda. Ako yung kaisa-isa ang hindi sumasagot. Kasi, hindi mo type. Sabi ko, hindi ako sa hindi nagagandahan. Sabi ko, ang wino-worry ko, yung mga manonood natin. Kasi kadalasan sa mga manonood natin, syempre ang Pilipino, very visual. Kasi sabi kong ganun, kapag halimbawa, kunyari, hindi nakakrono yung flashback, ganun. Pag tumalikod ako ganyan, nagugas ako ng pinggan. Pag tingin ko, ano nangyari? Hindi mo siya masusundan na gano'n. Sabi ko, hindi ko naman ang viewers ko, ito yung simpleng mga tao. Sabi ko yung parang kahit gumanon silang gano'n, sumubo silang gano'n, alam pa rin nila yung pinanonood lahat, kabisado nila. Di syempre, tumahimik lahat dahil ako yung ibang opinion eh. Sabi ko sa awa ng Diyos, na-gets ni Sir Deo yung opinion ko. At ginawa, chrono, inayos yung the usual takbo ng show. And then after that, dun na nagsimula. Nung nagki-creative na kami, naging part na ako ng creative. Tapos ito na ngayon, syempre sabi ko nga, dahil punong-puno ako ng experience sa kalye, sa pagiging tambay, sa pagiging bulak-bolero at lahat-lahat na, ang dami ko na iaambag. Kasi ito lang yung ko, the usual, kadalasan, ang mga writers, either babae, or gay, syempre may mga lalaki rin. Tapos, kadalasan mga nag-aral, either Lasal, Ateneo, UP, di ba ganun? Ako sabi ko, ang armas ko, batang kalye ako. Kaya kung mapapansin mo lahat ng mga show ko, di ba yung nalalapit sa panlasa ng mga Pilipino, yung everyday living ng nakararaming mga Pilipino. Kaya kabisado ko paano sila mag-isip, kumilos, magsalita, gumalaw. And that gave you the confidence. Yun. Doon nagmumula yun. Kasi pwede kang matakot, pwede kang maging kime na pakikinggan ba nila ako? Pero alam mo kasi. And that was enough. Kaya pag nag-opinion ako, nagkukwento ko ganyan. Tapos yun na, hanggang sa nagdaan-daan, hanggang later on, sumakit ulo nila sa akin. Hindi, hanggang later on, naging director, naging producer, naging ganyan. Pwede mo, you could have stayed at, dito lang ako. Pero hindi. Kasi sabi ko nga, siguro sabi nila ganito, ang dami mong satsat. Ang dami mong visualization, ikaw na ang gumawa. Hindi, kasi ganito yan eh. Pag may gusto kang mangyari, at nanahimik ka lang, walang mangyayari. Kapag may gusto kang mangyari, magsalita ka, ipaglaban mo, pero maraming masasaktan at magagalit. Pero ang tanong, pag nanahimik ba ako may mangyayari? Wala.
Ang lagi ko lang naman, naghanap buhay lang naman tayo eh. At yung sinasabi ko, walang personalan. Ang lagi ko sinasabi, kaya ako sinasabi to, para sa kagaganda ng show natin. Kasi kailangan ko sabihin to, kasi kung may nakikita ko at hindi ko ginawa, at hindi nag-work, lahat tayo tatamaan. Pero bakit humantong sa ganito, Coco? Na lahat na ikaw ang gumagawa. Tsaka paano mo siya ginagawa? Because it's different kapag ikaw yung artista. Tapos umaarte ka, emosyon, umaarte ka, pero yung utak mo, direktor ka. Paano mo... Nagsasabay-sabay siya Paano actually. mo pinagsasabay? Nung sinabi ko na sa sarili ko noon na, di ba, syempre naging creative ako, ganyan-ganyan. Bibigyan ko ng kwento. Sabi ko, parang gusto ko mag-direct. Pero sino magtitiwala? Di ba? Parang, artista ka, nakaka-arty ka kahit pa paano. Nakakapagbigay ka ng kwento. Pero iba ang directing. Kasi meron ng technical yan. May camera placement na yan. At hindi lang yun. Kung paano mo patatakbuhin yung production. Yeah. Pati kwento. Sabi ko, pero nararamdaman ko parang gusto ko mag-direct. Saka, pangalawa, gusto ko sumali sa Metro Manila Film Festival na this time, ako na yung bida. At ako na. Kumbaga parang, kasi dati, sabi ko nga, kung hindi napapansin ng mga tao, lagi lang naman ako pang kombine, di ba? Kay Sarah, kay Ate Chris, kay Vice, kay Tony. Ganun lang. This time, gusto kong tayaan yung sarili ko. Bakit? Nararamdaman ko na hinug na ako. Nararamdaman ko na may manonood na sa akin. Nararamdaman ko, hindi rin ko pa kasi nararamdaman ko rin yung business side. Kasi sabi ko nga, para sa akin, it makes sense. ang pag-aartista, dalawa yan. Oo. May art and business. Correct. Kapag alam mo lang ay art, bilang artista, yun lang yun. Magaling kang artista, best actor ka, pero yun lang yun. Pero dapat alam mo rin yung business. Kasi pag alam mo yung business at napag-combine mo yan, yun lalabas yun. Ibig sabihin, magiging iba. Kasi katulad nyo, kaya ako sinasabi yan, dahil napag-combine ko siya, ngayon, ako nang gumagawa ng show ko. Meron ka na bang ginawa na hindi buo yung kalooban mo, tapos ginawa mo, and it didn't turn out well? Nung yung first movie ko na Masayista, habang ginagawa ko siya honestly, hindi buo ang loob ko, saka hindi ko siya gusto. Kasi ang tema nun talaga is a gay film eh. Yung totoo, very conservative ako kasi nga laki akong lola. Ibang-iba siya dun sa pinoportray ko na ano. Pero sabi ko, hirap na hirap ako nung ginagawa ko yun. Kasi nga, sabi ko nga, hindi ito yung paniniwala ko eh. Pero kailangan ko siyang gawin kasi ito yung pangangailangan ko. Kaya nung tatanggal ko na yung brief ko, binababa ko na siya. Sabi ko talaga, gagawin ko to para sa pamilya ko. Ganun kabuo yung loob ko at yung dedikasyon ko na parang handa ako mag-sacrifice for my family. But you know, Coco, and I'm sorry to bring this up, you come from a broken family. Yung iba, pag ganyan ang pinagdaanan, ang gusto lumayo. Iiwan mo na lang, ang sakit eh. Pero ikaw, ginawa mo pa rin para sa kanila. At ito nga, nandito sa punto na you're still doing everything for them. Bakit ganun na lang? Hindi ko rin maano eh. Kasi honestly, sa amin nga trauma eh. As in trauma. Hindi siya yung pamilya naghiwalay kasi ng babae yung tatay. 'Di ba? Or whatever na walang pera. Hindi ganoon eh. As in, nung bata ko, medyo traumatic talaga. Kasi laging inaaway ng father ko, yung mother ko. As in, pag nakainom siya, talagang binubugbog ng tatay ko. Siguro iba yung naging take ko. Hindi ko siya, habi ko nga kahit hanggang ngayon pagtatanungin mo, kung nagalit ka ba sa nanay mo, sa tatay mo, nag-iwalay sa hindi. Dahil naunawaan ko sila. Hindi ko alam kung bakit ko naunawaan, hindi ko rin mapaliwanag. Pero hindi ko nakaramdam kahit minsan ng galit o sama ng loob sa kanila. Ang naging nun, siguro yung matured way na naging ng utak ko, ako ang aasahan ng pamilya ko. Sabi ko, kung broken na yung family ko, sabi ko, hindi ako pwedeng madapa o masira. Kasi ako lang yung pundasyon nila eh. Ano ang nabago sa buhay mo ngayon na talagang meron kang matatawag na kasangga, katuwang in the person of Julia Montes? Malaki kasi ang kinaganda kasi sa amin ni Jules, dahil that time din niya nami-meet father niya eh. Sabi ko, ako naging tatay niya, kuya niya, best friend niya, manager niya. Kasi ako mag-guide eh. And then, ang kinaganda kasi kay Jules, siguro dahil nakikita niya naman na kahit pa paano, nagiging maayos naman yung buhay ko, maayos naman yung career ko. Di ba? Hindi naman ako wasak. Ibig sabihin, di ba? Hindi ka talaga wasak. Nararamdaman niya na parang, okay naman. Kumbaga parang,
dapat naman siyang paniwalaan, ano. Hanggang nabuo yung tandem namin, yung trust namin sa isa't isa. Sabi ko sa kanya, magtayo tayo ng negosyo. Yeah. And then after that, sabi ko ngayon, ang gagamitin natin is the social media. Sabi ko, sayang naman kung ano tayo ngayon. Sabi ko sa mga endorsement nga natin, kumbaga nakakatulong tayo eh. Bakit hindi tayo magsimula habang malakas tayo, habang okay yung kita natin, di ba? Malay natin, meron tayong tamaan. Malay mo, meron swertehin na para balang araw, kapag laos na kami, wala na to, hindi na kami gusto ng mga tao, malay mo may isa nakatayo na. At least hindi tayo magsisimula kung kailan tayo matanda o mahina na o wala nang kita, meron na nakapundasyon. So pag alam mo, sinasambit mo yung pangalan ni Julia, and you talk about the future, as if, yun na talaga. Yun na ba talaga? Wala ka na bang nakikitang kinabukasan na hindi kasama si Julia? Gano'n naman eh. Kasi honestly, sabi ko nga, ngayon, sa buhay ko, may mga kaibigan ako. Pero sabi ko nga, syempre tayo bilang tao, mas masarap ang maging partner mo o maging best friend mo, yung makakasama mo sa buhay mo. Kasi kayo lagi magkasama eh. Pag nangangarap kayo magkasama. Pag nagkukwentuhan kayo magkasama. Para sa akin, ang kinaswerte ko kay Jules, yung pag-aalaga at pagmamahal talaga niya. Kasi alam na namin yung part namin sa isa't isa. Yeah. Ako ang planner, siya ang tagagawa. Diba? Parang pagdating ko sa bahay, wala na ko yan. Lahat naka-prepare na yan. Siya nakaluto, lahat ng, alam niya kung ano yung mga paborito kong pagkain. Lahat ng damit ko, siya mag-aayos, siya magpa-plancha. Lahat. Talagang, sabi ko nga, sino ba namang hindi sisipagin maghanap buhay, magtrabaho? 'Di ba? At sino kaya ako laging kinukuwento na para makaiwas ka sa kahit anong bagay, basta after work uwi. Kailangan din may dahilan kung bakit gusto mong umuwi. Paano kung ikaw nilalapitan? Nako mo. Hindi, ganito naman 'yan. Sabi ko nga. Kaya actually napagkukwentuhan din namin 'yan, napag-uusapan namin 'yan. Sabi ko nga kay Jules, sabi ko, alam mo, iba pala talaga pag nagkaka-age ka. Hindi mo masasabi, iba ka ng 20s ka, iba ka ng 30s ka, iba ka rin nasa 40s ka na. Dumarating na rin yung maturity. At iba't ibang level ng maturity. Ha. Sabi ko nga dati talaga, hindi po pwede sa akin yung pwede na, yung ganun ako. Hindi talaga. Pag may lumalapit nga sa'yo. Ganun, babalik ba ako doon? Sorry. Makita mo, linihis niya. Binabalik ko eh. Nakatingin sa akin si Julia, parang sabi niya, ulit. So, paano yon pag may lumalapit? Honestly. Ang tanong, paniniwalaan niyo ba ako? Ako maniniwala ako. Hindi, kasi ganito yan, di ba? Kasi, like ngayon, honestly, sa production, di ba? Sa production, sa show, di ba? Ang pinararamdam ko yung posisyon ko. Kasi ganito yan eh. Di ba? Parang baka sabihin ng mga to, yabang naman. Hindi. Kasi bakit? Kasi para magkaroon ng respect eh. Kasi pag naramdaman ng mga artista, o kung ano naman, na artista ka pa rin, yun lang din ang tingin nila sa'yo. But if you're a person of authority... Oo. Pag pinaramdam ng gano'n, pag nagsalita ka, re-respetuhin ka. Sabi ko, ayoko ng cellphone sa set. Kasi bakit? Unang-una may Eddie Garcia law na limited na ang oras natin. Sabi ko, kapag hindi tayo naging attentive, may mangyari. Maraming mawawaste ng time. Diba? Siyempre, yung nakasanayan, diba? Nagbibigay na ng instruction ng director, nagsi-cellphone pa. Okay na yan, naririnig naman nila. Parang feeling ko, honestly, nababastusan ako. Kasi nagdidirect din ako eh. Kapag hindi ka nakatingin sa akin at nagbibigay ako ng instruction, ibig sabihin hindi ka attentive, wala kang interest din sa sinasabi ko. Parang masakit para sa akin, para sa director. Sabi ko, ayoko ng cellphone. Hindi ko pinagbabawal ng cellphone sa taping. Pero pwede yan sa tent o sa malayo kayo. Bawal din sa akin na naninigarilyo. Tapos, ako nagugulat sila, bigla ako nagpapa-drug test. Kasi sabi ko gano'n, hindi sa akin po pwede. Nagtatrabaho tayo, kasi para sa akin, kaya tayo nagtatrabaho. Para sa pamilya natin, para sa future natin. Hindi tayo nagtatrabaho para sa bisyo. Kasi kung nagtatrabaho ka para sa bisyo, parang hindi tayo okay dyan. At saka nakakatakot kasi dyan, nagtatrabaho tayo, kung umakit ka ng scaffolding, whatever na ano, meron ka pa, nakadrugs ka pala, kung nahulog ka, sino ang sisisiyan? Production. Diba? Para maiwasan natin lahat yun, at pantay-pantay tayo, dapat may drug test, saka physically test. Basta ayaw nyo, at hindi kayo komportable, okay lang. Pero like ko sinasabi, nasa bahay ko kayo. Kung anong rule ko, ito yun. Dahil kapag nandun ako sa bahay mo, kung anong rule mo, maniwala ka sa susunod din ako sa'yo. So dahil sa rule na yan,
wala nang lumalapit. Hindi. Kasi dahil nararamdaman nila, honestly, dahil nararamdaman nila na parang, oops, hindi ganon, di ba? Parang nararamdaman nila na sa set na, bago sila makalapit. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin kasi pwedeng masyado akong madaling anuin. Kasi maraming mga tao, honestly, na parang mamanipulate ka. Direct, ayoko kasi ng ganyan direct, ganyan. Ang gusto ko sabihin, kami ang creator Kapag hindi ka okay, umpisa pa lang out na. Ang bayan natin, pag-usapan natin, gaano ka-importante sa'yo, Coco, na sinasalamin ng mga proyekto mo kung ano man ang nangyayari sa bayan natin ngayon? Sabi ko nga, may nagtanong sa akin na, kaibigan natin, sabi sa akin ganun, Coco, parang hindi ka namin naririnig na nag-opinion or hindi ka lumabas nung nag-rallying Sabi ko kasi, hindi ko naman kailangan makipag-away, makipagsigawan, makipagbatuhan, di ba? May kanya-kanya tayong pamamaraan. At yung pamamaraan ko ay yung pagkukwento at pag-educate sa mga tao kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Sabi nga natin, either series yan, teleserye yan, o pelikula yan, ito'y sumasalamin sa buhay ng mga Pilipino. Sumasalamin sa buhay ng mga tao. Kung po pwede kong ipakita dito na mas marami akong mga taong matatouch, ba't hindi ko gamitin to? Meron akong ground, meron akong playground kung paano ko ilalabas yung gusto naming sabihin sa mga tao. Yung gusto natin sabihin sa gobyerno. Diba? So, hindi nangangahulugan na ang puso mo ay wala sa bayan. Parang yung sinasabi mo kanina, people are expecting you to speak out. Pero hindi mo ginagawa. Hindi ibig sabihin wala kang pakialam. Kasi meron kang pakialam. Nangyari na sa akin yan. Naalala nyo yung sa ABS-CBN, diba? Nung lumaban kami, yung mga artista, sabi ko nga, madali kasing i-mislead Ibahin yung kwento, ibahin yung pananaw, interpretasyon. Like kunyari, nung nagsasalita kami, hindi kami nagsasalita lang bilang artista. Nagsasalita kami dahil sa mga taong mawawalan ng trabaho. Pero ang pinakamasakit nun, pinakanasaktan ako doon, yung mga kapwa naming artista pa, ang mga taong sumisira sa amin. Ang sakit. Kasi sabi ko nga ganun, ako para sa akin, sa kahit anong bagay o opinion, kung wala akong masasabing maganda sa kapwa ko, sa isang bagay, di na lang ako magsasalita. Kaysa magsasalita ako para makadagdag lang sa mga bashing o sa mga hindi na kailangan. Pero sabi ko nga, kami, sa lahat ng mga gumagawa ng Batang Quiapo, ito yung contribution namin para sa bayan. Finally, Coco, throughout our conversation, one thing is very clear. You've been showing up for your family, for your loved ones, yung mga katrabaho mo, you show up for them. But as you celebrate your birthday, diba? Parang hindi na tayo bata, diba? Matanda na rin tayo. Paano mo na ipapakita sa sarili mo na you have been showing up for yourself? How does a Coco Martin show up for himself? Hindi ko lang naman to ginagawa para sa para sa trabaho lang or Ginagawa ko siya kasi mahal ko yung ginagawa ko. Nag-i-enjoy ako. Kasi sabi ko nga, tanggalin mo sa akin to. Tanggalin mo sa akin tong trabaho to. Hindi ko alam kung ano ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko anong magiging future ko. Kasi ang pinakamasarap para sa akin sa nangyari sa buhay ko ay na-discover ko kung saan ako magaling na hindi ko inaasahan. Sabi ko nga, ako yung tipo ng klase ng tao na pinakamabilis magbigay ng opportunity pero pinakamahirap na nakatrabaho. Bibigyan kita ng oportunidad. Pero pag nakita ko na tamad ka at di mo pinagbubuti, okay sa akin yung mahina Okay sa akin yung hindi magaling. Pero yung tamad at merong ibang out. Kasi hindi ka tamad. Yun, tama. Kasi hindi ko, ayun yung ayoko makita kasi hindi ako yun. I think that's so beautiful because the long and short of it is, you show up for yourself by showing up for other people. At doon mo pinapakita ang pagmamahal mo sa sarili mo din. Baka. Tama ka doon. Tama yun. Tama. Honestly, ngayon ko lang na yung sa conversation natin ngayon, na kung bakit ako ganun at bakit ang ng loob ko doon sa mga tao. Kasi nga, nakikita ko lagi yung sarili ko sa kanila, kung paano ko nagsimula at anong struggle nila sa buhay. Meron bang guilt kahit papano na ikaw nakalagpas Ikaw,
Gumanda yung buhay mo, pero marami sa atin, Coco, nandun pa din, sadlak sa hirap kung saan ka nagsimula. Guilt, honestly, wala akong nararamdaman na guilt. Kasi, kaya kong sabihin na mula nung nagsimula ako, lahat ng mga tao na nasa paligid ko at lahat ng mga taong tumulong sa akin, nabalikan ko. Kaya wala akong nasasabing guilt na kasi hanggang ngayon, lahat ng mga tao na kasama ko, hinihila ko. Sinasama ko kung nasaan ako. Pero syempre, ang pinakaano doon, hindi ko kayang kontrolin kung paano magiging diskarte nila sa buhay. Hindi ko makaano kung ano yung pagtingin nila sa buhay. Pero, lagi kong ginagawa is, hinihila ko kayo, hindi para, tignan nyo ako ngayon. Hindi. Lagi kong sinasabi, kung ako nga nangyari sa akin to, kaya nyo rin. Lagi ko nga, ito pa, kayo nga marunong mag-English eh. Ako nga hindi. Biruin mo nandito, kaya lang sinasabi, walang ibang sikreto, hard work. Kahit gaano kahirap, gigising ka, babangon ka para magtrabaho. Kasi sabi ko, maaaring magpapagod ako, mag-uubos ako ng panahon ngayon. Pero alam ko, for the future, aanihin ko to. Para pagtanda ako, titingin na lang ako, sabi ko, buti na lang nung araw. Nagpakasipag ako, nagsumikap ako. At least naayos ko yung buhay ng pamilya ko. At least kahit paano yung mga tao, kahit paano nakatulong tayo sa ibang tao. Well, Coco, salamat sa pagising ngayong umaga. Salamat sa panahon. Salamat din. This truly was unexpected, but I'm glad it happened. Thanks again. Thank you. Thank you. And that's it for another episode of KC After Hours. You know the drill. Like and subscribe. I'll see you on the next one. Baka pwede mong ring gawin na input mo sa script ng ano. Pagka kukuyugin ka ng ganyan, mag-isa ka lang, kukuyugin ka, anong gagawin mo? Dapat sumandal ka sa pader. Hindi. Ano? Kumain ka ng lupa. Bakit? Para matakot sila. Matakot sila. Pero ginagawa nito, kumakain ka ng lupa. Weird tong batang to. Alis na lang sila. Gawin mo yan. Sige.